Doon po sa mga nabanggit ninyo na guarantee letters sa ibinibigay halimbawa ng mga politiko natin, curious ako, magkano yung pinakamalaki na po pwede nilang i-request? Kasi nabanggit nyo merong X amount, 'di ba? May amount mismo na nakalagay doon galing po sa mga politiko natin. Hanggang saan? May threshold po ba 'yon? Ang diretsahang sagot dyan, DJ Chama, nung TED, sa guidelines at maski pag tinignan mo dun sa pinakabatas sa General Appropriations Act, wala talagang ceiling ang maipip. Ang nag-i-impose ng ceiling, itong si SecTed, ay mahigpit yan. Sasabihin niya, pag nagbayad tayo ng napakalaki, mas konting tao yung matutulungan natin. So as a matter of discretion, dahil meron naman siyang discretion dahil dun sa guidelines, ang sinasabi ng secretary, malaki na yung 100. Saka depende talaga yan kung titignan. Pag nakita ni Sec na nasa private, hindi niya tinataasan yung para bang tawag ito, yung amount. Dahil sasabihin nga ng Secretary of Health, teka muna, di ba para sa indigents to? So, doon kami nahihirapan, DJ, sa Manong Ted. So, naiintindihan nyo na ngayon kung bakit mas gusto namin at talagang basic accommodation para wala ng discretion, wala ng tanungan. Kasi paano kung hindi si Secretary Ted yung nagde-decide? Paano kung iba yung parang nagde-decide na mas mataas, mas mababa? Ang hirap nun. So ibig sabihin, kahit magkano po pwedeng ilagay ng politiko dun sa kanyang endorsement sa isang pasyente, ang huling desisyon nasa DOH na teka, nasa private room nga yan Bakit bibigyan ng ganyang kalaki? Pero walang threshold for the politikos sa paggamit nitong MAIFIP? Una sa lahat, hindi sila dapat nagre-recommend ng amount. They should not even be guaranteeing. Yun nga yung issue dun sa Bellica versus Ochoa. Pero wait, Asek, tanong lang. Sabi mo, hindi dapat sila naglalagay ng amount. But all of the endorsement letters, may nakalagay na specific amount? Nakakita po kami ng mga guarantee letter, as they call it, ng mga GL na kasi yung mga pasyente lumalapit sa amin So pag bukas ng envelope ng pasyente, true story, sa baba nung opisina namin, nakapila yung mga pasyente pag dito sa Central. Meron mga dalang envelope yan. Pag bukas mo, from this so-and-so Kong or Senator, parang nakalagay, please, para bang pay this certain amount. Sometimes, DJ Manong Ted, pag nakita naman namin in our evaluation at titingnan namin yung case study ng social worker na deserving more than 10,000, for example, bibigyan namin ng more than 10,000 because, again, in legal terms, ang execution ng budget is nasa executive. So yung mga rini-recommend na amount, hindi namin alam kung paano nila kino-compute na mas magandang sila ang tanungin. They should not even be doing that. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!